May isang tahimik na moment na nangyayari sa maraming tao, pero halos walang nagsasalita tungkol dito. Yung moment na finally, naabot mo na yung sweldo na dati mo lang pinapangarap, 6 digits. Minsan, higit pa sa kinikita ng parents mo noon. At sa simula, parang pakiramdam mo nakaabot ka na. Naaalala mo pa yung panahon na 15K o 20K lang ang sweldo mo. Tapos sinasabi mo sa sarili mo, kapag umabot lang ako ng 100K na sweldo, magiging okay na ang lahat. Hindi na mabigat ang bills, madali na mag-ipon, at sa wakas, magiging stable na ang buhay. Pero may kakaibang nangyayari pagkatapos. Lumilipas ang ilang buwan, minsan isang taon. Tapos isang gabi, bubuksan mo yung banking app mo. At yung number na makikita mo doon, parang pamilyar, maliit pa rin, parang fragile pa rin. At dahan-dahang papasok sa isip mo yung tanong na ayaw mong tanungin. Paano nangyari to? 6 digits na ang sweldo mo, pero parang wala ka pa rin ipon. Kung naranasan mo na to, hindi lang ikaw. Maraming tao ang tahimik na dumadaan dito. At hindi ibig sabihin na hindi ka marunong sa pera. Ang totoo, maraming tao ang mali ang understanding tungkol sa ginagawa ng mataas na income. Sa isip natin kapag tumaas ang sweldo, parang kusa nang aayos ang lahat sa pera. Pero ang income, hindi niya inaayos ang money behavior. Pinapalaki lang niya ito. Isipin mo yung unang beses na tumaas ang sweldo mo. Maybe first raise mo, maybe promotion, o bagong trabaho na feeling mo life-changing. Biglang lumaki ang mundo mo sa pera. Mga bagay na dati parang imposible, biglang naging posible. Mas maayos na pagkain, mas magandang apartment, baka kotse, baka mas malaking tulong sa pamilya, baka travel, at walang mali sa mga yan. Sa totoo lang, marami sa mga yan magagandang bagay. Pero may isang shift na tahimik na nangyayari. Unti-unting sumasabay ang lifestyle mo sa income mo. Hindi siya biglaan. Dahan-dahan lang. Hanggang sa hindi mo napapansin, yung 6-digit salary mo nakabuo na ng 6-digit lifestyle. May term dito ang mga economists, lifestyle inflation. Pero kapag sinabi mo yan, parang budgeting problem lang. Pero sa totoo lang, psychology problem siya. Ang tao kasi mabilis mag-adapt. Kapag unang tumaas ang income mo, parang ang daming pera. Pero mabilis mag-reset ang utak. Yung dating luxury, nagiging normal. Tapos yung normal, nagiging parang necessity. Yung mas magandang apartment, standard na. Yung weekend food delivery, routine na. Yung car payment, bahagi na ng buhay. Yung travel, parang reward na deserve mo. Dahan-dahan, hindi na sila choices sa pakiramdam mo. Nagiging obligations na sila. Kaya kahit tumaas ang income mo, hindi pa rin lumuluwag ang budget mo. Pero hindi lang lifestyle inflation ang dahilan kung bakit nangyayari ito. May isa pang layer na bihira pag-usapan. At ito yung silent responsibility. Kapag lumalaki ang income mo, kadalasan may kasabay din itong lumalaking expectations. Family expectations, social expectations, minsan sarili mong expectations. Baka ikaw na ang tumutulong sa household bills, baka ikaw na ang sumusuporta sa kapatid, baka ikaw na ang nagpapadala sa parents. Baka nararamdaman mo na kailangan mo ring magmukhang successful, magdamit ng maayos, kumain sa certain places, makisabay sa lifestyle ng mga taong kasama mo sa trabaho. At bigla, hindi na lang sarili mong buhay ang pinupunduhan ng sweldo mo. Pinupunduhan din nito yung role mo, yung image mo, yung responsibilities mo. At halos hindi mo napansin kung kailan talaga ito nagsimula. Tahimik lang, month after month, hanggang sa mapansin mo na lang, palaging gumagalaw ang pera mo. Pero kaunti lang ang nananatili. May isa pang dahilan kung bakit maraming 6-digit earners ang walang ipon. At ito yung illusion of safety. Kapag mataas na ang sweldo mo, minsan nawawala ang urgency na mag-ipon. Kasi sa isip mo, malaki naman sweldo ko,
pwede naman ako mag-ipon later. Kung may mangyari, makaka-recover naman ako. At yung pressure na meron ka dati noong maliit pa ang sweldo mo, unti-unting nawawala. Ironically, maraming tao ang mas disciplined pa noong maliit pa ang kinikita nila. Kasi kailangan nila. Dati, bawat peso, mahalaga. Ngayon, parang maliit na lang ang bawat expense. Hanggang sa pinagsama-sama mo sila, subscription, convenience spending, lifestyle upgrades, pagtulong sa iba. Yung sweldo na dati parang napakalaki, nagiging normal na lang. At dito nagsisimula ang moment na may 6 digits ka na pero wala ka pa ring tunay na financial stability. Pero may isang realization na kayang magbago ng lahat. At kadalasan, late ito natutunan ng mga tao. Income doesn't build wealth. The gap does. Yung gap sa pagitan ng kinikita mo at ng lifestyle na pinapayagan mong magkaroon. Yun ang bumubuo ng ipon, yun ang bumubuo ng investments. Yun ang bumibili ng freedom sa future. Kapag walang gap, kahit gaano kalaki ang sweldo mo, mananatili itong fragile. Kasi sa oras na tumigil ang income, babagsak din ang lahat. Kaya minsan may makikita kang ganitong situation. May taong kumikita ng 35k per month pero may solid na savings. Tapos may taong kumikita ng 120k pero paycheck to paycheck. Hindi intelligence ang difference. Hindi rin disiplina minsan. Ang difference lang, yung isa may gap. Yung isa, hindi niya namalayang nawala na ito. At kapag naintindihan mo ito, magbabago ang tingin mo sa raises. Karamihan sa tao, kapag tumaas ang sweldo, automatic upgrade ng lifestyle. Pero ang mga financially calm na tao, iba ang tingin nila dito. Para sa kanila, ang raise ay pagkakataon para palakihin ang gap. Halimbawa, kumikita ka ng 70k, tapos naging 100k. Karamihan sa tao, gagawa ng 100k lifestyle. Pero ang taong iniisip ang gap, baka mamuhay pa rin sa 80k. At iingatan ang remaining 20k. Hindi dahil kailangan magtiis, hindi dahil bawal mag-enjoy, kundi dahil alam niya yung 20k na iyon unti-unting nagiging sandigan. Emergency fund, investments, freedom umalis sa toxic na trabaho, freedom magpahinga, freedom gumawa ng desisyon na hindi dahil sa panic. At habang tumatagal, yung gap na yon ang nagiging pinakamahalagang bahagi ng income. Importante rin na maintindihan, ang paggawa ng gap ay hindi ibig sabihin na miserable ang buhay. Hindi ito tungkol sa sobrang higpit sa pera. Mas tungkol ito sa awareness. Napapansin mo ba kung saan quietly lumalaki ang lifestyle mo? Napapansin mo ba kung kailan nagiging automatic ang mga gastos? At kapag may raise, may simpleng tanong kang tinatanong sa sarili mo. Gusto ko bang lumaki ang lifestyle ko o ang freedom ko? Pareho namang valid. Pero kapag lahat napunta sa lifestyle, walang natitirang space para sa freedom. At ang mga taong eventually nagiging calm sa pera, may ginawa silang tahimik na desisyon. Hindi nila pinapayagan na lahat ng raise ay mapunta sa lifestyle. May bahagi doon na napupunta sa future nila. May isa pang shift sa mindset na nakakatulong. Imbis na isipin, mag-iipon ako kasi baka may masamang mangyari. Subukan mong tingnan ang savings sa ibang paraan. Ang savings ay hindi lang protection. Ang savings ay oras na nakastore sa anyo ng pera. Bawat perang naiipon mo, bumibili ng future time. Time na hindi ka nagpapanik, time na mas maayos kang makakapagdesisyon, time na hindi ka nakakulong sa sitwasyon mo. Kapag ganito mo nakita ang savings, hindi na siya sacrifice. Nagiging quiet freedom siya. Kaya kung 6 digits na ang sweldo mo ngayon, pero parang hindi pa rin stable ang pakiramdam mo sa pera, huminto ka muna sandali. Huwag mong husgahan ang sarili mo. Mas marami ang nakakaranas nito kaysa sa inaakala mo. Hindi dahil irresponsable sila, kundi dahil walang nagtuturo kung paano talaga gumagana ang income sa psychology. Tinuturuan tayo kung paano kumita ng mas malaki.
Pero bihira tayong turuan kung paano ito panatilihin. At ang magandang balita, mas mabilis itong mabago kaysa sa iniisip ng karamihan. Minsan, nagsisimula lang sa simpleng bagay. Napapansin mo kung saan dumadaloy ang pera mo. Subscriptions na hindi mo na ginagamit, convenience spending na naging habit na, lifestyle upgrades na hindi na pala meaningful. At dahan-dahan mong nire-redirect ang flow ng pera. Hindi lahat, kahit konti lang, para mabuo ulit ang gap. At kapag bumalik ang gap, nagbabago ang pakiramdam ng lahat. Mas kalmado ang bank account mo, hindi na disaster ang unexpected expenses. At yung quiet anxiety na nararamdaman ng maraming high earners, unti-unting nawawala. Sa huli, ang 6-digit salary ay hindi finish line. Mas malaking tool lang siya. Ang tanong ay kung ano ang binubuo nito. Lifestyle ba o foundation? Ang mga taong eventually nagiging peaceful sa pera, hindi sila yung may pinakamalaking sweldo. Sila yung natutong protektahan ang space sa pagitan ng kinikita nila at ng ginagastos nila. Dahil doon sa space na iyon, doon nakatira ang tunay na financial security. Ang progress sa pera kadalasan tahimik lang. Walang malaking moment. Dahan-dahan lang. Nangyayari siya sa maliliit na adjustments. Month after month. Race after race. Decision after decision. Hanggang sa isang araw, bubuksan mo ulit ang bank account mo. At sa unang pagkakataon, yung number na makikita mo doon, hindi na fragile ang pakiramdam. Hindi pa perfect, pero stable. At doon nagbabago ang relationship mo sa pera. Hindi dahil mas malaki ang sweldo mo, kundi dahil sa wakas, may space na ulit huminga ang buhay mo. Kwento muna bago pera. Dahil sa bawat maliit na desisyon sa pera, may kwento ng pag-angat.